Next week na pala. Talagang bilis ng pangyayari. Next week, actually sa Sunday ay March 1 na. So naka-schedule na po sa Committee on Justice ng Monday, Tuesday, and Wednesday. March 2, 3, and 4. Okay? Na initially talakayin na po ang 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ngang i-repair na sa kanila, in-endorse na nga po nung isang linggo pa ng House of Representatives sa plenary ang mga reklamong ito. At ipapatawag daw po, bibigyan ng pagkakataon ng Committee on Justice si Sara Duterte na magpaliwanag at tumarap sa komite sa oras ng pangailangan na siya ay pasagutin. At ibibigay po ng Committee on Justice ang pagkakataon sa Sara Duterte na sagutin ang mga impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista mula sa iba't ibang sektor ng mga nagreklamo. Ito ang paliwanag po ni Congresswoman Luistro, ang chairman ng Committee on Justice. To be invited. Kung dadating siya, it means that she is exercising her right to due process. Otherwise, that only means that she is waiving her right to be present during the hearing. Nakikita naman ni ML Party List Representative Laila de Lima na magiging hamon ang koordinasyon sa 4 na magkakahiwalay na complaints, ngunit may pagkakapareho pagdating sa grounds nito. We have to make sure na nagsisynchronize, in sync kami dun sa style of presentation and the order also of presentation of the various evidence. Kumpiyansa naman ang mga naghain ng impeachment complaint na may sapat na basihan ang mga akusasyon. Pag nakarating na po tayo sa punto na maghahain natin Kiko, ng ebidensya Aquino, dito sa stage for determining probable cause, we Hindi are Pilipinas. confident that we have solid evidence that there was wrongdoing done by the Vice President. Lumilitaw rin na posibleng umabot ang usapin hanggang sa recess ng Kongreso. Ayon kay Luistro, handa ang komite na magpatuloy ng pagdinig kahit walang sesyon. Sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan ng boto ng majority ng Justice Committee para sa probable cause at 1/3 naman ang buong Kamara para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayun, so malinaw na malinaw yan. Kahit mag-recess, totoo naman po yan. Pag naka-resume ang Congress at may mga ongoing hearing, pwede hong ituloy ang hearing kahit naka-recess kung aabutin man. So, ibig sabihin ito, nagpaparandam itong Kongreso na hindi lang hanggang sufficient in substance ang aabutin itong kasong ito. Mukhang pati sa pagtalakay ng ebidensya, aabot niya. Wow, abang-abang. O ito ngayon ang pagpapatunay doon sa mga Duterte supporters na nagtatanong sa akin, binabanatan pa nga ako, bakit daw puro Duterte ang balita? Aba, ito yun. Hindi pa tapos doon sa ICI, nag-uumpisa pa lang halos. Duterte ang nakasalang doon, kaya pinag-uusapan at binabalita. Ngayon, si Sara Duterte, merong impeachment complaint, 4 ito, magsisimula na next week, March 2, 3, and 4, tuloy-tuloy na po yung pagdinig ng komite, Duterte pa rin ang pag-uusapan. O paano natin iiwasan yan? Tulad ng sinabi ko, wala naman personalan, Duterte rin ang dahilan kung bakit sila pinag-uusapan. Dahil sa kanilang mga ginawa, kanilang ginagawa, at kanilang sinasabi. Pero kayong mga maka-Duterte, ito lang po for your information. Sa isang politiko katulad ni Sara Duterte, good or bad is still publicity. Kaya nga siya tumakbo, maaga nagdeklara eh. Ang isa sa mga dahilan dyan, ayaw man aminin para hindi mawala ang kanyang pangalan sa usapan. Iyon ang nangyayari ngayon. Nagdeklara siya, natatakbong Pangulo sa kabila ng napakaraming problema. Betrayal of public trust ang kanyang problema. Pero tatakbo pa rin, kaya siya pinag-uusapan. O bakit kayong mga Duterte nagagalit? Bakit daw puro Duterte ang balita? Kayo yung mga balat sibuyas. Onion is king kayo. Sumobra yung inyong pagtatanggol, kadidepensa kay Duterte, wala sa lugar. Hindi nyo inisip na kaya pinag-uusapan ang mga Duterte, sila ang dahilan. Sila ang gumagawa kung bakit sila pinag-uusapan. Sila yung subject ng mga balita sa loob at labas ng ating bansa ng mga Pilipino kasi sila lang naman talaga ang maingay mula noon hanggang ngayon na ayaw lumagay sa kalagayan kung ano ang meron dapat. Katulad nito,
Marcos administration na ang may hawak. Inilagay ng taong bayan ng 2022 presidential election. Dapat si Duterte na nahimik na lang, tapos na yung kanyang term. Wala siyang ginawa kung hindi siraan ng gobyerno ito. Ang feeling niya, siya pa rin ang presidente. Feeling niya, Harris siya. Siya ang laging tama. Yun pala, ang dami niyang problema. Ayun, nakakulong na. Tapos ngayon, binibigyan ng pagkakataon sa ICC na humarap. Doon sa pre-trial, hindi humarap. O bakit? O di kaya pinag-usapan, hindi siya humarap. Kung humarap siya sa ICC, di hindi na pag-uusapan. Kung ano man ang kanyang sinabi, yun ang pag-uusapan. Kaya pinag-uusapan, tumanggi siya na humarap kahit na kaya naman ang kanyang kalusugan. Ito si Sara ngayon, challenge ito. Sabi ni Luistro, iimbitahan siya, dapat siyang humarap. Pag hindi siya humarap, panibagong issue na naman yan. Pag humarap naman siya sa Committee on Justice at kung ano-ano ang kanyang magiging attitude doon, kanyang magiging sagot, yan di pag-uusapan. So hindi po kasalanan ng lehitimong media at ng lehitimong political analyst at mga mamamahayag, lalo na ho sa pagiging vlogger, political vlogger, katulad ng inyong lingkod, na pag-usapan ito. Dahil sila nga po ang gumagawa ng dahilan para sila ay maging topic all over the Philippines, 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Kasi yung kanilang sinasabi at ginagawa, hindi pwedeng ibaliwala dahil sila po ay mga personalidad sa politika at dito sa ating gobyerno. Yun po yun eh. Di ba? Kung tutuusin, masarap pag-usapan na yung development, magandang ekonomiya, magandang peace and order, kahirapan ng mga mamamayan, manggagawat farmers dapat tulungan. Kahirapan ng mga mangingisdang hinaharas ng sa West Philippine Sea. Yan ang mga lehitimong issue. Internal, external security. Natatabunan yan dahil sa ingay ng mga Duterte. Sa ingay ng kailang mga taga-suporta. Na kahit anong pagdidinay, talaga namang sila ay dugtong-dugtong. Katulad itong issue ng mga mali-maleta. Na di umano ay nagkasuhulan, nagkabayaran. Sino bang nasa likod nito? Mag-research kayo, sinong nasa likod niyan? Sa palagay nyo, gagalaw yung 18 mga sundalo at saka si Baligod ng voluntary, walang nag-utos sa kanila, nang walang kinalaman ng iba. Hindi gagawin nila yan kung sila-sila lang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyong ipagtaka, huwag nyong pagbawalan ang lehitimong political vlogger na tumatalakay ng mga issue sa ating bayan katulad ng inyong lingkod at maraming iba dyan, pati ang lehitimong media na ang topic ay Duterte. Kasi talagang sila. Kung sila'y sumunod sa batas, nananahimik sila, sumunod sa gobyernong ito, tumulong sa gobyernong ito para sa development, kaunlaran ng bansang ito, hindi sila pag-uusapan. Pero lahat sila'y kumontra. Lahat sila'y kontra. Dahil ang gusto nila, mag-take over, mang-agaw ng kapangyarihan. Tanggalin si Marcos, sila umupo. Anong klase yun? Labag yan sa batas. Hindi ho papayag ang matinong Pilipino. Under the law, dapat sumusunod sila, sumusunod kayo. Now, alam na ninyo, kung hindi pa nyo alam, ay wala tayong magagawa dyan.